Apocalypse chapter 16 verse 9 up to verse 10. Sinasabi po dito sa Apocalypse chapter 16 verse 9, "At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin." Verse 10, "At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap." Verse 11, "At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa." Yan, sinasabi po dito sa nabasa natin or sa nabasa ko sa Book of Apocalypse chapter 16 verse 9 hanggang verse 11. Pinapakita po dito yung mga tao dito sa Apocalypse na sila po ay dumaranas ng hirap. Sa sobrang hirap na kanilang pinagdadaanan, even yung kanilang dila, yan sabi sa verse 10, even yung kanilang dila po ay nginangat-ngat na po nila dahil po sa matinding hirap. Pero imbis na sila po ay lumapit sa Panginoon, magsisi, amen, magpakumbaba, humingi ng tulong sa Diyos, ang ginawa po nila, sabi sa verse 11, sabi rito, hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Ang ginawa po nila, namusong pa sila sa Panginoon. Amen po. Yan. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap. Amen po, no? Yan, sabi din sa verse 9, "At nasunog ang mga tao sa matinding init." Yan. "At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos." Amen po. Kumbaga, dito, yung mga tao dito sa Book of Apocalypse, may mga hirap silang pinagdadaanan sa buhay. Amen po. Pero hindi po sila lumapit sa Diyos para magpakumbaba. Anong ginawa po nila? Namusong pa sila sa Panginoon. Kumbaga, pinapakita dito na sinisisi pa nila ang Diyos kung bakit nangyayari yun sa kanila. Amen po. Kumbaga, kung ililipat natin sa buhay natin, mga kaibigan at kapatid, minsan dumaranas tayo ng matinding hirap sa buhay, mga problema, mga pagsubok, ano man yan. Minsan, sinisisi natin si God. Minsan, kini-question natin si Lord na sinasabi natin na, "Lord, bakit nangyari to sa akin? Bakit nakakaranas ako ng kahirapan?" Di ba po? So, ang gusto sa atin makita ng Diyos at marinig sa atin ng Diyos na kahit matindi na yung pinagdadaanan natin, gustong makita sa atin ng Diyos na tayo po ay lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba, nananalangin. Amen po. At higit sa lahat, humingi tayo ng tawad sa Lord sa mga bagay na ating nagagawa. Kasalanan man yan, pagkukulang man yan, or pagkakamali man. Amen. Kasi yan po yung nais marinig sa atin ng Diyos, yung nagsisisi tayo sa mga nagawa nating mali, sa mga nagawa nating kasalanan sa harap ng Diyos. Amen po. And handa naman si Lord para tayo patawarin, linisin, at tanggapin, amen po, sa kanyang puso bilang kanyang anak. Kaya kapag tayo dumaranas sa matinding pagsubok o problema sa buhay, mga paghihirap, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po. Magpuri tayo sa Diyos. Higit sa lahat, magpakumbaba. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong tatalikod. Amen po. Huwag natin i-question si Lord na, "Lord, bakit ganito nangyari sa akin, sa pamilya ko? Bakit ganito? Bakit ganyan?" Amen po. Ang tanging natin gawin, ang gusto sa atin makita sa iyo ng Diyos, yung mapasalamatan mo siya. Amen po. Yung humingi ka ng tulong sa Kanya, pakumbaba ka, humingi ka ng tawad. Dahil dyan po nalulugod si Lord. At handa ang Diyos, mahaba ang kamay niya para tulungan ka. Amen po. Para sagipin ka sa kung ano man pong hirap na pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kaya yun lang mga kapatid, no? Dito yung binigay sa atin sa Book of Apocalypse or Pahayag, chapter 16 verse 9, 10 to 11. Nawa, yung mga kung may Bible kayo, pagbulay-bulayin po ninyo ito sa inyong mga tahanan. So ito lang yung na-share ko ayon sa aking pagkaunawa. Pero meron pa po ditong verse 15, may share ko sa pangalawang video. So ilang mga kapatid, God bless and everyone. Jesus loves you. Don't forget that. Mahalan mo si Jesus kasi mahal na mahal ka niya. Amen? So ilamang. Bye-bye and God bless. See you next time. Bye. Jesus loves you and I love you. Bye.